Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Bagyong Christine, isa ng severe tropical storm at inaasahang magla-landfall sa Isabela. Bilang ng mga electric consumer na apektado ng bagyo, umakyat na sa higit 970,000. 1.3 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Caloocan by bust. 1,200 special permits sa PUVs inaprobahan ng LTFRB. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Isa ng ganap na severe tropical storm ang Bagyong Christine habang tinatahak ang karagatang malapit sa silangan ng Aurora Province. Sa huling bulletin ng Pag-asa, namataan ang bagyo 140 kilometers east ng Kasiguran, Aurora at patungong Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km per hour. Napanatili naman ni Christine ang lakas nito, dala ang hanging may bilis na 95 km per hour at may pagbugsong aabot sa 115 km per hour. Inaasahang maglalandfall ang bagyo sa Isabela ngayong gabi o Huwebes ng umaga. Kasunod nito ay babagtasin ni Christine ang bulubunduking bahagi ng Hilagang Luzon hanggang sa makaabot ito sa karagatan sa kanluran ng Ilocos Region Huwebes ng umaga. Kaugnay nito, nagbabala ang Pag-asa na posible ang moderate hanggang high risk na storm surge o daluyong sa susunod na 48 oras sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Zambales, Aurora at Quezon. Una nang nanalasa ang bagyo sa may malaking bahagi ng Bicol Region na nagdulot ng malawakang flash floods at lagpas taong pagbaha. Umabot na sa mahigit 970,000 na electric consumer ng National Electrification Administration o NEA ang apektado ng Bagyong Christine. Sa Energy Situation Briefing ng Department of Energy o DOE, sinabi ng NEA na as of 1 p.m. ngayong araw, nasa kabuoang 970,814 consumers ang apektado ng power interruption sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa 86 naman na electric cooperatives o ECs ang apektado ng bagyo habang nasa 35 ECs lamang ang hindi naapektuhan. Sa 86 na ECs na naapektuhan ng bagyo, 6 dito ang nakararanas ngayon ng total power interruption, 29 dito ay nasa kalagitnaan naman ng partial power interruption, habang ang 50 ay nasa normal pa rin na operasyon. Nasabat ang di bababa sa 1.3 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay 28 Caloocan City ng mga operatiba ng Northern Police District. Sa buy-bust operation, arestado ang isang suspect na kinilalang si alias Jerome, residente ng Caloocan City. Nakumpiska mula kay Jerome ang isang piraso ng medium transparent plastic sachet at isang not-tied plastic na naglalaman ng shabu. May kabuo ang timbang na 201 grams ang nasamsam na droga at may standard drug price na aabot sa 1.366,800 pesos. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Drugs Act of 2002. Hindi bababa sa 1,200 na mga bus at utility vehicles ang binigyan ng special permits bilang isa sa mga preparasyon para sa undas ngayong taon. Saad ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, karamihan sa approved special permits ay para sa mga mahahabang ruta tulad ng Bicol at Cagayan Valley. Dagdag pa ni Guadis, magde-deploy ang LTFRB ng mga tauhan sa bus terminals para suriin ang kalagayan ng PUVs at kung kumpleto ang mga dokumento ng mga ito para mag-operate. Inideklara ng Malacanang ang All Saints Day sa November 1 at All Souls Day sa November 2 bilang special non-working days. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.